Mga boss, magandang araw sa inyong lahat. Dito tayo sa binubuo natin na Tamiya. Bali, ito po siya, ina-assemble. Ni-strip yung chassis niya kasi second hand po. Talagang ganito yung ginagawa natin. Kapag nag-assemble po tayo, inaalis natin yung mismong pintura niya sa chassis para pag pininturahan ng panibago, makinis po. Ayan, kung makikita ninyo, yung differential niya, ayan po yung ibabaw ng chassis. Talagang strip na strip, yan. And pintura na magdadala dyan kung gaano kalinis. Ayan, nililinis po yung mga preno, yung mga brake pads. Ayan. Tsaka yung mga chassis nya. Ayan, kung mapapansin niyo yung differential nya, na-strip na rin ng cap brush or yung mismong yung binabala sa sander, sa grinder na parang steel brush ba yun. Ayan, kiniis-is. Yan siya mga boss. Bali, sa video to, panoorin nyo kung paano mabutong unit na to. Ayan, nililinis yung backplate ng kanyang differential sa likod. Ayan, kinukuting-ting ni Jess. Ayan, si Kuya Jess. Ayan, yung pinakamalupit natin na builder dito sa Imus, mga bossing. Ayan, pakasipag niyan ni Kuya Jess. Yan, bali ito po mga boss, hindi pa naka-finalize yan. Spot pa lang po yan kasi hindi pa naman po naipapatong yung kaha. Kapag po naipatong yung kaha is isesentro na po yung gulong niyan, then titibayan na po yung mga welding ng kanyang yung pinaka-overhang niya. Ayan yung tinuro ko kanina. And ito, papakita ko sa inyo yung kaha, binabapping na. Bali, ayan nga po pala yung kaha. Hini-hairlinean niya ni John. Ayan si John yung magpabaping natin. Ayan, kung makikita nyo yung kahanin to mga boss, dalinis. Ayan nananalamin mga bossing. Ayan, tapos ito naman yung dibdib. Ayan, nauna ng bapingin. Bali, yung ginamit po natin dito is pinakamakapal na yero. 304 po yung kanyang yero. Ayan, bali huhuli na to yung pangharap, yung likod muna yung babapingin kasi magagaskisan pa yan, papatong-patungan pa yan kapag nag-welding ng roll bar. Ayan, kaya nabalatan na yan. Ayan, kung mapapansin ninyo, ayan, may mga hagod na ng liha. Ito naman yung kanyang ilalim. Ayan, dalilinis. Parang salamin na tunay. Ayan, mga bossing. Mirror finish kung tawagin mga boss. Ayan, nanalalamin tayo. Ayan, pati sulok talagang kuhang-kuha. Mahusay ito si Kuya John natin ng bapping. Ayan, pati yung gilid mga bossing, pulidong pulido yung pagkakadali ng bapping mga bossing. Ayan siya. Ayan, hina-hairline na niya na yung siding kasi yung siding, ayan po talaga yung design ng mga Tamiya. Ayan, bali yung gamit niya na liha dito is 240 po yung mismong talas. Ayan, parang kitang kita yung kanyang hagod. Ayan siya mga bossing. Ayan, para may idea kayo kung nasa malayo man kayo. Sa susunod mga bossing, ibibideo natin kung paano ginagawa yung kaha. Kasi sa sobrang busy natin mga boss, nagagawa rin kasi tayo. Hindi natin natututukan yung isang unit kung paano nabubuo. Kaya yung cut napakabilis dahil naggagawa nga rin tayo. Ayan, bali yung kahang to doon natin ipapatong sa chassis na pinakita natin kanina. Ipoporma na mamaya to. And pakikita ko sa inyo kung okay na, and para may sentro na rin yung kanyang gulong na bago. Bali, itong unit na to is pinabuo sa atin ng taga Batangas. Ito na po pala yung kanyang mugs at gulong, nakaporma na. Bali, sasampa na lang yung kaha. Ayan, dahil hindi naman po pwede magtindig kapag wala yung gulong, para makita po natin yung fittings ng kaha nya, para sukat na sukat po talaga. Ayan mga bossing, nakatayo na siya. And siguro hindi na tayo mag-adjust dito. Ayan, ito yung kaha nya. Ayan, bali na bapping na yung likod. Yung harap tinira. Ayan mga bossing, napakalinis. Pantay na pantay, parang makina yung dumali ng kaha nito mga boss. Sobrang pulido. Ayan, tapos na rin yung siding, hairlinean. Bali, isasampa na namin to mga bossing. Hindi ko na mabibidyoan kung paano namin na isampa dahil wala naman tayong videographer mga boss. Bali, yung may-ari po pala nito is taga Batangas City. Yan sir, hindi na muna kita pangangalanan. Alam nyo na kung sino ka. Nasa ibang bansa po siya. Ayaw niya mag name drop. Bali, may pinapapunta lang siya dito na kumpare niya. Ayan po, shoutout po sa inyo, sa inyong dalawa. Sana po mapanood nyo yung video to. Bali, ayan na po mga bossing, na i-fit na po natin yung
kanyang kaha sa chassis. Ayan, nakaporma na, ganda ng fittings, kaso mo yung mismong bilog niya hindi tumama. Ngayon mag-adjust po tayo sa kanyang mismong overhang. Bali, ayan, dyan natin i-adjust mga bossing. Ayan, kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi pa naka-fix. Ayan, bali ito mga boss, pinorma na yung kanyang bangko. Papakita ko sa inyo yung kanyang engine support or yung mounting ng engine support. Ayan po, full weld na rin. Ayan, nakaporma na rin yung manibela. Ayan po yung kanyang bangko. Ayan po yung manibela nya. Ayan yung bangko nya, bagong bili po natin yan. Surplus po yan mga boss Surplus Japan na yan. Style bucket seat, talagang good na good yung pagkakalapat ng likod kapag umupo ka dyan mga boss. Dahil maganda po yung pagkakabakit nya, yung mismong hubog ng likod. Ayan po. Ayan naman po. Bali sa next video yung kanyang tubo naman mga boss. Ayan po. Ayan, napakalinis na. Konti na lang yung kulang ng unit na to mga boss. Mga boss, bali ito po yung update sa Tamiya na binubuo natin. Na-roll baran na siya. Nakabitan na siya ng windshield. Ayan po, kung makikita ninyo, may makina rin po pala. Ayan, na-mounting na yung makina, na-paandar na rin po yan. Ang kulang na lang po niyan is pintura ng under chassis. Ayan po, na full weld na rin po yan. Hakab na hakab yung mga tubo. Ayan po, tayo lang po nakakagawa niyan, yung mga ganyang sarado, yung mga kantuhan. Kahit sa iba po, sa iba may makikita rin po kayo kasi iba, yun din po yung gumagawa. Pero dito lang din sa Amos po. Ayan. Ayan po siya. Napakalinis po ng pagkakadali. Dito din po sa kabila. Ayan po yung kanyang forma. Ayan, nakakabit na rin yung manibela niya. Ayan, hugutin lang yan pag inangat yung kaha. Ayan, and ito yung makina. Ayan, naka-mounting na rin. Ayan, may mismong radiator na rin. Napaandar na rin po yan. Lilinisin na lang para mapinturahan. Ayan po. Update ko kayo sa susunod na video kapag nakahango na at pinipinturahan na yung chassis. Bali, ito na nga mga boss, nahango na yung kaha nya, pinipinturahan na yung kanyang chassis or under chassis. Ayan po, primer na po yung first coating po nya is ayan, ganyan po yung pamamaraan na yan. Bali, spray paint po yung ginagamit dito. Ayan, makikita po ninyo, ayan yung tinakpan natin yung stainless kasi naka-welding na po yun doon. Yun po yung magsisilbing patigas nya. And ayan po, hinihigaan na po. Bali, kulay metallic blue yung kulay ng under chassis nito mga boss. Bali, ayan po, second day. Unang patong ng metallic blue. Ayan, blue pala muna, blue. Ayan po. Ayan, saka yan may metallic kapag natuyo na. Ayan po, binubugahan na siya. Napakaganda ng pangilalim nito sir, kung mapapanood mo. Shoutout po sa inyo. Ayan, taga Batangas po yung may-ari nito. Ayan, hindi na natin ini-name drop. Makikita nyo na lang po tong video na to. Ayan, naantay nyo na rin. And ayun nga mga boss, pagkatapos mapatuyo, ayan po, napakakinis ng pagkakadali ng under chassis. Ayan nanlilimahid sa kanyang pintura mga boss. Yung chassis niya, yun yung kanyang mismong transmission. Ayan po. Next update, kapag naipatong na natin yung kahayan, meron na po siyang mga belt or flat belt sa kanyang ilalagay na body bolt para hindi po magkaskasan ang bakal sa bakal at lumangit-ngit. Ito mga boss, bali patapos na yung Tamiya. Bali nire-rebap na yung flooring. Yan ayan, nakakabit na rin yung mugs sa likod. Ayan, hindi pa po yun yung final na stud nyan. Bali, yan lang po yung kinabit. Tapos, nakakabit na rin yung gauge. Ang kulang na lang is speedometer. Yung manibela, nakakabit na rin. Tapos yung tubo, na-rebap na. Ayan, napakalinis ng pagkakadali ng rebap Napakapulido ng pagkakatubo. Ayan po. Kahit saan nyo tingnan, kahit saang angulo tingnan, sobrang linis po ng maduktungan yan mga bossing. Ayan po.
Tapos dito ang kulang po niya is yung kanyang cover ng transmission. Ayan. Tapos yung kanyang step-in board sa gilid, ayan. Tutornilyo pa. Tsaka yung hood niya, hindi pa nagagawa ng hood. Ayan, may salamin na po siya. Tapos yung windshield, napakakinis na yung windshield, oh. Ayan, oh. Tapos yung makina pala nito, napinturahan na. Ayan. Ayan, oh. Ayan. May cover lang para hindi malikabukan kasi magkabok ang pagbabaping. Bago rin po yung battery niya, mga boss. Ayan, bali ito, iniwan to kasi laging napapatungan. Sa huli na po ito, mga bossing. Tapos yung bumper niya, nagawa na. Hindi lang po ikinakabit. Ayan po. Bali yung radiator niya ito. Nakakabit na rin, tsaka yung fan. Bago po yung radiator niyan, mga boss, ha. Ayan. Ngayon, may mga linya na rin ng preno. Ayan po. Pakalinis niya, no? Ayan. Malikabok lang. Ayan po siya. Ang kinis. Bali, update ko kayo kapag tumakbo na siya. Ang kulang nito is yung mga wiring niya. And may mga ilaw na to. Hindi lang nakakabit dito sa harap. Yan, oh. Kinis ng grill, oh. Yan. Tapos ito yung tailgate nya. Yan, namimili kami dito kung ano yung kakabit. Syempre yung makinis. Yan. Yung tailgate nya, dito yung kakabit sa likod. Bali nakakabit na rin yung kanyang bracket sa likod. Ayan, tsaka yung ilaw. Ayun po. Tapos kakabit na rin yung upuan. Kapag tapos lihain o hairlinean yung kanyang flooring. Ayan po. Yan, tapos na. Ayan. Bali sa next update, nakakabit na yung upuan niya, tsaka hopefully may hood na, tsaka yung mga cover ng transmission and yung step-in board ay nakakabit na rin po para maganda na tingnan. Sa ngayon, labas naman na yung forma. Meron pang konting kulang pero nakita nyo naman yung forma, napakalinis na. Ayan po. Bali, hanggang dito muna yung video natin. Update ko kayo sa susunod na video. Bali, ito na po mga bossing. Ito na po yung unang araw ng paglabas niya sa garahe or dito, simula nung binuo siya. Lilipat na natin siya sa kabila dahil susukatan na po siya ng trapal para ma-maintain din yung kalinisan niya. Kalaban niya lang doon alikabok, dito kasi puro dahon, mga bossing. Ayan po, lilipat na natin sa kabila para masukatan na rin ng trapal. Ayan po, nilalabas na ni Jess. Mga boss, bali ito na yung naging outcome ng binuo natin na Honor type jeep. Tapos na siya, mga boss. Yan, meron na rin siyang trapal. Ayan po, yung trapal niya removable. Ayan, may mga tornilyo yan dyan, oh. Ayan, oh. Ayan yung roll bar niya, kompleto na. Ayan yung upuan, ganda ng upuan. Tapos merong cover yung kanyang wiper motor para malinis tingnan. Ayan, kompleto yung mga gauge, mga boss. Ayan, oh. Speedometer, ampere gauge, temperature gauge, fuel gauge, tsaka oil gauge. Kompleto po. Ayan po yung kanyang cambio. Tapos handbrake, upuan, syempre, seat belt. Tapos ayan yung roll bar nya, simple lang. Pero loaded yan, mga boss, ayan, oh. Tapos manibela nya, nakamomo steering wheel. Ayan yung mga switches ng fog lamp sa bumper, tapos pan. Ayan po, hazard dyan din po nakalagay. Tapos ito yung kanyang side mirror. Pang kotse yung nilagay natin. Kinabitan natin siya ng original na windshield frame. Ayan po, yung mags nya Watanabe po, size 15 by 8 lang yung lapad. Tapos 4 stud. Bali yung full review, mga boss, i-upload natin sa ating YouTube channel. Pinakita ko lang sa inyo yung naging outcome. Ayan po, mga boss, abangan nyo, may full review po ito. Kapag malinis na malinis, ready to pull out na to, mga boss. Bali si sir yung nagpagawa nito, taga Lipa, Batangas. Yan, di-deliver natin doon. Hindi na muna natin siya papangalanan. Malalaman nyo na lang kapag kukunin na tong unit na to, mga boss. Ayan po.
Bali, hanggang dito lang yung vlog natin. Abangan nyo sa susunod na video yung full review ng Tamiya na to.